See, the Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears, alarm, no foes affright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storm may round us beat, a shelter in the time of storm. Never leave our safe retreat, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Last verse. Oh, rock divine, no refuge near, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. So praise the Lord that Jesus is always our shelter sa panahon ng bagyo. At kagaya ng mensahe natin nung linggo ng hapon, I till the storm passes by. Awanti 1 month nga bagyo tay Joseph. Awan. Lalong-lalo na awanti 1 year nga bagyo. Mga 2-3 days lang, lilipas din yan. Kaya yung mga storms of life, ay pansamantala lang po yan, pero may iwan po yan na lesson lagi. Ano po? May iwan na lesson, may iwan na makikita natin yung dapat patibayin at kinakailangan ayusin sa ating pong buhay, yung shelter. Kaya kahit presidente, nung nagdaang pandemya, grabing storm na pandemic yan. Kahit presidente ng mga napakaraming bansa, kinikilala ang Diyos. Kinilala ang Diyos. Bakit? Kasi wala nang ibang makakatulong para maka-escape sila sa bagyo niya. Okay? At awitin din po natin ang ito na lang, Ira, yung let's sing the song My Savior's Love. My Savior's Love. Thank God, yung pag-ibig po ng Diyos ay unconditional, unchanging, unlimited, at napakalawak pa. Di ba? So, He loves us forever. Alright? On the channel, sing, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, He prayed not my will but thine. He had no tears for His own griefs, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever
is my Savior's love for me. It beat the angels beheld him and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. So tiaya tihapuan niya tayo kung nakakaskas daaw. Amen. Marvelous at wonderful. Siyang po yan. Kaya salamat sa Panginoon ng Diyos po. Ay lagi niya po tayong minamahal. Okay? So tayo po manalangin. Dakilan Diyos, salamat sa inyong mga awitin na aming inawit. Makita namin, Panginoon, ang inyong pag-ibig na marvelous and wonderful sa amin po. At nakita din namin, you are a shelter in the time of storm. Kaya nga po, hindi po kayo matatakot sa anumang bagyo ng buhay sapagkat kayo po ang aming silungan. Patawad po, Ama, sa kasalanan na gawa. Pagpalain niyo po lahat ng aming maririnig ngayon mula sa inyong salita at maging blessing sa inyong mga. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bless rin po nakikinig sa online sa nandako sila roon ng aming bansa iba't ibang paling ng mundo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay? So, tayo po ay dalako po sa bago po yung praising. Of course, ipag-pray po natin ang bawat isa. Salamat kay Tatay Joseph na lagi natin kasama po yan sa Diapenon. Sana makarating po kayo sa aming anniversary. October 4 tayo. Ang aming second year mission anniversary dito sa Kadlun. Oo. October 4, yan po. At ang aming speaker ay aming senior pastor, Pastor Sam. Galing pa ng Batak, Ilocos. Okay? At si Nanay Dora, ay check out niya rin po yan sa September. Tinanong ko yung date kanina para alam natin ho. At pag-pray natin ang kanyang, maging maganda rin po ang kanyang eye check out. Alright? At ganun din po yung kanilang lupain dyan sa Ubog. 7 hectares, kaka doon sa Tablak na makuha nila lahat ng documents na kailangan po nila ho. At si Tatay Jojo, yung kanyang colonoscopy, ang procedure ay maging matagumpay yung susunod na wala na yung bukol sa kanyang tiyan po. At yan din po si Christopher sa kanyang pag-apply sa fire department. Ganun din sila Kuya Ninoy. Ano yun o kada Kuya Ninoy? Ano? Ay tatay. Sa kaupit bahay. Kamag-anak nyo tayo ba? Kabagyan. Ayan. Ipag-pray natin sila Kuya Ninoy na patuloy din po silang lumabas sa pananampalataya sa Panginoon at mas marami pang opportunity na trabaho ang bibigyan ng Diyos sa kanila at makabalik po sila dito sa church makapagsimba every Sunday morning, Sunday evening. Ganun din po sila Kuya Wilbert, Anang Lori, na sila po ay sumunod na rin po sa Panginoon sa tubig bautismo na kalooban din po ng Panginoon sa kanila. At sila Ma'am Rose, Ma'am Mildred, Ma'am Estrel, ang Giliano Sisters na naging katuwang natin sa ministry po. Pagpray po natin sila kasama si Pastor Doug Giles sa Amerika na i-bless pa sila ng Panginoon lalo upang mas maging pagpapala pa po sila sa iba. Lalong-lalo na po ang kalusugan nila. Yan din si Ma'am Rewilyn Galinato ho. At si Nanay Chrissy Ray sa kanyang mag-normal ng mga laboratories niya na magiging maganda na ang resulta sa susunod. Okay? Inuulit-ulit ko para yung mga nakikinig ng online dyan ay alam po natin lahat ng ipinapanalangin natin na mga
kumbaga kapatiran sa Panginoon po. And ganun din, of course, ang ating Mother Church sa Barani, Pastor Sam, patuloy silang gamitin ng Panginoon doon sa Barani. At maraming nag-enroll. Ilang kayo nag-enroll ng Bible School? At naka-enroll si Hyra sa Bible School doon po sa Barani po. At kumuha lang po siya ng 2 subject kasi yun ang kaya sa schedule. Kaya at least unti-unti natututo at pag lumalab. Ikaw mo hindi ito, Anthony? Tak na may tayag di kita lamok. Okay? So, po, okay natin ang bawat isa. Si Isay, yung anak ni Kuya Boyet, na kapatid po natin dito, na sila rin po ay gumaling kasi may lagnat din si Isay. Aluadan mo makuryente ka. Okay? Sige. At okay, tayo po ay dadako sa ating pong mensahe. Salamat sa pananalangin po ninyo ho. Naging matagumpay ang anniversary po sa mga edad Pangasinan. Ay, iiyak naman tayo. Okay. Yan, just mo. Pagpasay mo. Yan. Para kahit pa rin lang yung mga mga mahilig ka tayo. Malamig ka. Okay. So tayo na po ay dadako sa ating pong mensahe ngayon. At ang ating pong pag-aaralan ay keep your family in the right direction, mga kapatid. Ano po? At pag family, siyempre, kasama po dyan yung ating pamilya, mga anak. May pamilya na rin yung mga anak ninyo po. Yeah? So, it's a part of the family. Okay? So, naniniwala po ako, kaya binubuhay ng Diyos ang mga father o yung mga lola at lolo ngayon ay may purpose pa ang Panginoon para maging blessing po sa mga anak na may pamilya na, may mga anak na rin sila, di ba? So you can share some advices from the Word of God para po makip sila sa direction. At naniniwala po ako na pag maganda ang ating binabanggit sa kanila, napapasalamatan po nila yan. Basahin natin ang ating text dito po sa Proverbs 29:17-18. Read, correct thy son, and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto thy soul. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Let's pray once more. Dakilan Diyos, salamat sa inyong salita na aming binasa. Pagpalain niyo po at maging pagpapala muli sa amin. Give me wisdom as I preach your word, and power as well, and clarity. Salamat po, ito po ang aking dalangin. Bless nyo rin po lahat ng nakikinig sa online, na kahit nandyan po sila nakikinig, pero naniniwala po ako na magiging blessing po at encouragement sa kanila ang inyong salita to keep and build a godly home. In Jesus' name I pray, Amen. Napakagandang talata na sabi ni Haris Solomon. Ito po yung mga devotion ko po sa morning devotion. Okay? Proverbs 29, expository Bible preaching po ito. So, sabi dyan, correct thy son, and he shall give thee rest. So, pagka kinorek mo yung anak mo, magkakaroon ka ng rest. Anong rest? Kapahingaan. So, sa madaling sabi, wala kang kapahingahan kung hindi mo kinokorek. Di ba? Parang nagkakamali na, may ginagawa ng kalokohan, ay nahayaan lang kung ano-ano lang pinapanood sa Facebook, doon sa social media, pinapabayaan lang ang anak, kahit yung mga pinapanood na itong-tong-tong sa horror, kung ano-ano dyan, ay hindi ka bibigyan ng kapayapaan. Kaya sasabihin nila, ang kulit-kulit niya na. Di ba? Saan kaya nagmana yan? Sa'yo, sabi doon sa asawa niya. Hindi akin sa'yo. Pero pag may katalinuhan yan, may kagalingan yan, sa akin nagmana. Pero pag kalokohan, sa'yo. Di ba? So correct thy son, and he shall give thee rest. May kapayapaan eh. Walang kapayapaan pagka hindi kinokorek ang anak. Yeah, he shall give delight unto thy soul. Bibigyan ka ng kasiyahan sa iyong buhay, kaluluwa. Ano po? Pagka nakorek sila. So paano gagawin yan? Dapat merong vision. Kasi sabi ng verse 18, where there is no vision, sirmata. Ayan, Ilocano na tayo.
no awan ti panagkitam iti future para ti pamilya walang kaplano-plano, the people perish. Mapapahamak sila. Okay? But he that keepeth the law, may pattern tayo the law, to build a godly family. Happy is he, may kasiyahan po dyan. So, there's a lot of principle in this chapter for family relationships. Alright? So, let's learn from it, mga kapatid. Number 1, a child that is often reproved but hardens his neck shall suddenly be destroyed without remedy. So, help your children understand this warning. Ganyan po ako minsan gumawa ng outline. Kumbaga, mahaba, pero nasa verse lang po. Kasi sabi ng Bible dito, he that being often reproved, hardeneth his neck. Diba, hardeneth his neck, tel tayo. Left ko nang natangkon. Right ko nang left kaya na. So, ano mang sabihin mo sa bata, may pagkontra. Ganun po yung mga bata ngayon. Kung anong sinabi mong maganda, kukontrahin nila. So, yung magandang sinasabi mo, gusto nila yung hindi maganda. Di ba? So, may pagkontra. Tama ito eh. Pagka often reprove, hardeneth his neck. May nagre-reprove naman, may nagko-correct naman, may nagtuturo naman, may nagda-direct naman, pero matigas ang kanilang neck. In other words, tingin sa kaliwa, parang military sana eh. Hanap sa kanan, pero kaliwa. Imbes ko mga harap sa kanan, di ba? Diba, kanan ko na natay ko kaliwa, sa balik kaya na. See? So natanggal, ititil-til na. So ano expectaran tayo, ano ang i-expect natin sa isang bata na matigas ang kanyang neck, ang kanyang ulo. Alright? Kung sa ating pong language, di ba? So matigas ang ulo. Anong i-expect natin sa bata na matigas ang ulo? Meron ba yung magandang future? Meron ba dyan magandang pupuntahan? See? So, hardness of heart brings hurt to them. Opo, yung katigasan ng puso nila ay magdudulot yan ng hurt sa kanilang puso. Di ba? Parang sinasabi natin kasing ganito eh. Pag nagkakasala sila at nagkakamali, bawat kasalanan may consequence. Oho, may consequence. Every choice has a consequence. Kahit hindi direct choice yan, or direct choice. Kahit sabing, hindi ko naman pinili yan eh. Halimbawa, tinuturuan mo siyang magsipag, magtrabaho. So, kahit kung halimbawa, walang itunuturo sa kanya, paupo-upo lang siya, hindi mo man siya tinuturuan, pero indirectly, parang may ganun ang sinasabi mo. Maging tamad ka lang. Yung magulang na hindi pinapatrabaho yung kanilang anak, they are indirectly teaching their children na maging tamad. So may consequence ang katamaran. Di ba? May consequence. So para natin sinasabi, anak, okay lang maging tamad ka para maghirap ka. Oho, ang magulang na hindi tinuturuan anak, ay sinasabihan mo sila, anak, maging tamad ka para maghirap ka. Doon pupunta yun eh. Doon pupunta yun. Kaya nga, yung katigasan ng puso nila will brings hurt to their heart. Silang kawawa, balang araw pagtamad eh. Di ba? Yung mga bata ngayon, nahiwalay ang kanilang magulang, anong i-expect? Marami akong nakikita po ngayon na paghiwalay ang magulang, malaki ang tendency na hiwalay din balang araw ang anak. Diyan o, sa kabilang barangay. Hindi doon pa. Di ba? So, paghiwalay yung magulang, hiwalay din ang mga anak. Ngayon, paano iputulin yung curse na yun? Dapat sila ay hindi matigas ang kanilang puso.
kundi makinig sila. Anak, hindi mo kasalanan yung ginawa ng magulang mo. Pero anak, pag ikaw nang may pamilya, hindi na dapat broken family, kundi you build a godly family. Alam mo yung sakit ngayon na dinudulot niyan sa'yo, naramdaman mo yung sakit na yan, di ba? Kakansawan pa sa eskwela yan, kaya nga nagpapakamatay yung iba eh. Oo, at saka kung ano-anong sinasabi yan. Wala kang nanay, wala kang tatay, hiwalay sila. Akalain mo yun? Yun ang mahirap. Pag yung tatay may pamilya na, may anak doon. Yung nanay may pamilya na, may anak doon. Naiwanan ang tunay na anak. Diba? Masakit po sa kanila yon. Parents both move on, pero yung anak remains broken. Kaya nga okay lang yan, anak. Hindi mo namang kasalanan yung nagawa nila. Pero tandaan mo, ngayon pa lang anak, pasalamat ka kasi buhay ka. Pasalamat ka kasi naisilang ka. May plano ang Diyos sa'yo, anak. Kaya nga magsimba tayo, anak, para makinig tayo ng kalooban ng Diyos. Di ba? Para makapagtapos ka, para makapag-ayos ang buhay mo, at pag nagpamilya ka, anak, ay hindi ka gagaya ng ganun. So, bakit nagkaganon? Matigas eh. Matigas ang puso nila. Nung sinasabihan mo, anak, huwag kang makikipagrelasyon dyan, unbeliever. Yan, huwag kang makikipagrelasyon yan, nagiinom ng alak, mawawalan kayo ng pera, ibes na ibili ng bigas, ibili ng gatas, ibili ng pagkain, ibibisyo niya lang. Hindi nakinig. Naging matigas ang puso. Nung nagsama sila, kulang talaga ang pangangailangan ng pamilya sapagkat hindi naman inilalagay sa tamang lalagyan. Diba? So matigas. Pero, a humble heart makes them an honored and happy life. Pero yung mga nagpapakumbaba, yung nakikinig, yung sumusunod, yung nagko-consider ng instruction, ay, they will honor and they will be happy living in this world, mga kapatid. Kaya sabi ko po, a child that is often reproved, hardens its neck, shall suddenly, ano ba yung suddenly? Mabilisan. Destroyed. Wala nang remedy. Wala nang remedy. Di ba? O yan, shall suddenly be destroyed. Bigla. Naalala ko yung member sa Barani. Sabi ni Pastor Sam, huwag kang makikipag-boyfriend dyan sa unbeliever. So, nakipagrelasyon pa rin po. Alam niyo ang nangyari sa kanya? Pinatay. Yung member ng San Joseph. Tinapon doon sa sarat. Sa waiting shed. Natagpuan doon. Diba? Bakit? Kasi pumunta eh. Alam niyo po yung lalaki? Akala, may mentero kasi. Nagpapanggap na mayaman. Ito naman, walang kakontento-mentento. Gusto na mayaman. Yung pala karap yung Montero. At saka may ano siya, record siya na naggagasolina siya, full tank, tinatakbuhan niya. So, tinatay siya. Actually, nahuli yung ano eh, yung ano, marami pang kaso, may asawa din sa iba yun. Oho, na nagloloko ng mga kabataan. See? Kaya tignan nyo po matigas eh. Pagkaganyan po, suddenly be destroyed, and that without remedy. Number 2, righteous authority makes people rejoice. Again, ang ating mensahe po ay keeping your family or keep your family in the right direction. So ano yung una? Give warning. Anak, huwag matigas ang puso. Di ba? At pangalawa po, para ma-keep natin yung family natin sa tamang direksyon, sa tamang landas. Mahirap po kasi yung naliligaw ka eh. Halimbawa, ang biyahe ko kay Joseph Bata. Pero, nasa ano na ako, nasa Santa Cruz na ako. Sumunod tago din. Hindi tama yung direction ko. In other words, naliligaw na ako. Alam niyo, ganun ang buhay pamilya eh. Di ba? Akala natin, nasa right direction pa ang pamilya natin. Pero, nasa sanlibutan na pala, no? Oo.
Kaya nga sabi ko, dapat talagang merong family devotion ng bawat bahay. Yan ang goal ko dito sa Calvin eh. Bawat pamilya ay meron silang tinatawag na family devotion. Kaya nga may pinupusa ko sa GC na mga, anong tawag doon? Daily bread eh. Gamitin niyo yun para sa family devotion. Marami pa sa totoo lang. Kami ni Hyra, may ginagamit din po kami, mga mga Baptist pastors, na family. Natututo po kami. Sinave ko nga yung iba, isi-share ko dito Sunday night. Napakagaganda kasi. Oo. Alright? Kaya nga po, doon dapat tayo sa right direction. Tingnan niyo po. Verse 2. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Sa ating bansa, totoo dito eh. Pag yung nasa authority ng mga politician ay wicked, people mourn. Tingnan nyo sa Bulacan. Ganyan ang baha tayo, Joseph. Pampanga, ganito kataas ang baha. Bago umupa ang baha, 6 months. Mourn! Sabi nga ng isang tatay doon, mamamatay na ako, ilang taon na ako. Tapos ganito pa ang makikita ko. Alam nyo yan. Pag masama at corrupt ang leader, ang authority, when the wicked beareth rule, people mourn. Pero, when the righteous are in authority, people rejoice. Same true. This can also apply in our family. When the father is righteous, his family will rejoice. If the parents is righteous, their children will rejoice. Di ba? Alam niyo sa totoo lang, pag masaya yung magulang, yung authority, masaya eh. We can create a godly and sweet and happy relationship. Hindi ako. Okay? Pwede tayong mag-create ng sweet and happy environment. Sa katunayan po kami dito sa bahay, everyday na may kami, dapat tumatawa kami araw-araw. Masaya. Si Seb din, naturuan na namin yan. Alam niya na yan. Diba? Masaya yan. Si Seb. May kakulitan yan, pero masaya yan. Okay? Si Seb din. So, nakikita ko, masaya rin yan. Madaling pangitiin, patawanin. So, we can create a good environment na masaya. So, anong gagawin? If the father is righteous, his family rejoice. Kasi sabi niya, no, when the righteous are in authority, the people rejoice. Masaya. Maganda ang pamamahala. Di ba? So, righteousness will create a rejoicing environment. Opo. So, yung katuwiran ay mag-create po yan ng kasiyahan, rejoicing environment. So, kinakailangan ng matuwid na tatay sa loob ng bahay. Matuwid na magulang sa loob ng bahay. Bakit? Doon talaga ang tunay na kasiyahan. Alam niyo po ang tao, ang mga bata ngayon ay hinahanap nila ang totoong kasiyahan daw sa barkada. Oo. Tsaka totoong kasiyahan sa gusto nila. Yung bang pag may bag sila, masaya. Pag may bagong sapatos, masaya. Pag nakapag-travel, masaya. Yan ang kasiyahan daw nila eh. Oo. Kaya may pamilya, pag nag-mall, masaya. Di ba? Pag hindi nakapag-mall, hindi masaya. Pag kumain sa labas, masaya. Pag kumain sa bahay, hindi masaya. Di ba? Totoo po yan. Oo, pag nakalabas, masaya. Pag nakapunta tayo sa mga mall, masaya. Hindi lagi. May nagkwento sa amin doon sa ano eh. Sabi niya, magmumall kami. Tapos,
nag-away naman sila sa mall. Na mag-asawa. Di ba? Uuwi, hindi rin masaya. Kaya nga wala po dyan ang kasiyahan. Nandirito ang kasiyahan, mga kapatid. Pag yung pamilya mo nananalangin bawat isa, masaya. Pag nagdi-devotion kayo, masaya. Pag nagtutulungan kayo, masaya. Pag nagpapatawaran kayo, masaya. Pag nag-uunawaan kayo, masaya. Di ba? So kami namin ni Ira dito lang kami kumakain sa labas ng bahay. Pero masaya. Di ba? Masaya eh. So pwede maging masaya. Ano po? Bakit pag date tayo doon sa mall? Kahit dito sa bahay, date time yan. Kahit nasaan kami, date time namin yan. Di ba? So magkasama kami. Righteousness will create a rejoicing environment. Kasi kung masaya lang pag lumabas, ilang beses bang lumalabas? Pagka masaya pag nag-travel, di ba? Pag nag-trip to Palawan, so ilang beses nagtitrip to Palawan? 5, sir. Ha? 5. 5. Once in a decade. Once lang kayo masaya? Kawawa na. Check. Kawawa na ka naman kung diyan ka lang masaya. Di ba? Pag kumain ka ng Vikings, masaya. Ilang beses kang kumakain ng Vikings sa taon? Isang beses ka lang masaya sa isang taon? Di ba? Oh. Kaya nga po, pwedeng maging masaya araw-araw. See? Anong kailangan? Katuwiran. So yung katuwiran, kaayusan, godliness, righteousness, di ba? Ayan. Number 3 po. A wise man thinks first before he utter a word. We are talking about keep your family in the right direction po. A wise man thinks first before he utters a word. He thinks about the result of his word before saying it to someone. Proverbs 29:11 read, a fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it till afterwards. Tingnan nyo yung mangmang daw ay salita ng salita. Kung ano ang nasa mind niya, all his mind. Pero, yung wise man, keepeth it in till afterwards. In other words, may tamang oras na kailangan sabihin. Di ba? So, hindi ako nagkwento kay Hira ng mga problema eh. Pero pag nagkwento ako sa kanya ng problema, sisiguraduhin kung may solusyon yung ikwento ko. Kasi iiwanan ko siyang stuck eh. Pag nagkwento ako ng problema, wala akong solusyon na ibinahagi sa kanya, maiiwan siya doon sa isip ko. Di ba? Ako nga nahihirapan ako, ikwento ko pa sa kanya. Pero pag nagkwento ako sa kanya, sisiguraduhin ko may solusyon na biyaya ang Diyos. Paano na-overcome? Para makita niya, wow, totoo ang Diyos. Di ba? So, hindi yung salita ng salita. Kaya nga itong maganda. Bago tayo magsalita, itong acronym natin, di ba? Ano yung letter D? Is it true? Pag nagkwento ba tayo, totoo? O sinabi lang ni kumare at kumpadre? Alam niyo kung pag one-sided ang ating pagdinig sa mga kwento, half-truth. Oo, half-truth. Di ba? So pag may nagkikwento sa akin, pinapanawala ko lahat ng half-truth. Halimbawa, nagbabangayan, may mga nagsasabi, half-truth. Kasi, sinabi niya eh. Pero walang conclusion doon. Yeah? Oo. So, kinakailangan mapakinggan mo rin yung kabila para malaman nyo ang full story sa kakagawa ng conclusion. See? Kaya nga dapat, pag bago tayo magsalita, totoo ba? Ito.
Alright? Totoo ba? Or chismis lang? Sa news, maraming fake news eh. Sabi nila, buhay pa si Marcos eh. Di ba? Maraming fake news. Ilang taon na si Lolo? 100. Ilan na ira? 5 ba yun? Or 1? Si Lolo Marcos Sr. Nakikita ko doon, 100 plus na eh. 105 yan. Or 100. Di ba? Maraming fake news. Opo. Pero kung totoo, sana lumabas. Para yung pangako niya na babayaran lahat ng utang ng Pilipinas, gaganda ang Pilipinas, yun ang dapat kung totoo. Di ba? So maganda kung buhay nga talaga eh. Para magawa niya yung mga plano niya, di talagang, ano yan, rising tiger of Asia ba yun? Noong araw? Ang Pilipinas, sa panahon niya. So maganda kung buhay. Pero, hinahanap ko rin eh. Kasi, syempre, narinig ko, tama ba yun? Hanggang ngayon, hinahanap ko, wala akong makitang lolo eh. Di ba? So, nagiging ano ngayon, peke. See? May maraming fake news ngayon sa balita. Maraming fake investment. Ako, nasubukan ko rin kung may scam eh. Ang sarap mag-payout nung una eh. Pero yung after 1 month na, 2 months, 3 months, wala na. See? Or 1 year. So, pero tignan niyo po maraming fake. Oo, maraming fake eh. May fake hair. May fake na kaibigan. Di ba? may fake na ano. Maraming fake eh. So, kung totoo ba, bago natin sabihin, letter H, is it helpful? Makakatulong ba ito o makakasakit lang? Ito magandang i-practice ng mag-asawa yan. Di ba? Makakatulong ba sa kanya o magiging sakit sa kanya? Sabi ko nga, hindi kailangan sabihin lahat ng salita. Pinipili lang natin ang salita. Okay? Letter I. It is what? Inspiring. Nagbibigay ba ng buhay sa kanya? Yun po ang inspiration. Magbibigay ba ng buhay sa kanya? Di ba? Or, makaka-discourage lang sa kanya? Is it inspiring? Letter N. Is it necessary? Ano ba yung necessary? Kailangan niya ba? Si Anton, hindi ako makapagkwento ng iba sa kanya. So pag kami ang nag-uusap, kami lang dalawang nagkakaintindihan. Di ba? Hindi ako magkapagsalita sa kanya ng kung ano-ano. Inuunti-unti ko muna si Anton. Lagi ko sinasabi sa kanya na may Diyos. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Pag kumain ka, Anton, magpasalamat ka sa kinain mo. Di ba? So, ganun, naunawaan niya yun. Kahit walang no read, no write siya, pero naunawaan niya yung mga sinasabi ko. Di ba? So, kasi yun ang kailangan niya eh. Necessity sa kanya yun eh. Oo. Pag binanggit ko ba ang sa kanya yung omniscient God, di ba? So, hindi pa. Saka na lang. See? Alright? So, necessary kung ano lang ang kailangan. At hindi lang yan. Letter J, is it kind? Ano ba yung kind? Mabuti ba? Mabuti bang pananalitayan? Di ba? So, your words can either, what? Make or break. It can build or it can destroy. So, kaya masabi ko po dyan, a wise man think first before he utter a word. Okay? Kasi pag nabitawan mo na ang salita, tatlo po ang hindi nababalik. Una, opportunity. Pag lumampas ang opportunity, hindi nababalik. Pangalawa pong hindi nababalik,
ay, ano na yun, Naira? So, isa doon, words. Okay? So, opportunity, parang sabi ni Pastor Sam, may buhok dyan sa harap. Sa likod, kalbo na. Kaya pag lumampas na yung opportunity, gusto mong hawakan, wala na, kalbo. Kaya habang nandyan pa yung buhok niya, hawakan mo na. Opportunity. Oh. Kasi hindi na babalik ang opportunity. Okay? Hindi na babalik po yan. Ano pa yung isa? Words. Pag nabanggit mo na, hindi na po yung babalik. Magsusugat po yan sa katunayan. Okay? Oho. So, mahirap po natin itiin yan, di ba? Mahirap eh. Kasi, pag galit ka, wala. Mahirap pigilan ang sarili sa katunayan. Oo. Pero, marirealize natin, hindi ko na lang sana sinabi. Hindi ko na lang, kasi mahirap yung yung mag-mending ba? Yung magtahi. Tahiin mo yung nabutas. Iba na. Diba? Iba na ang magiging result. Kaya nga pinakamaganda, before thinking or saying a thing, think first. Think first before you say. Okay, hanggang dyan muna po tayo. Oh, maganda rin po ito. Okay? So, let's pray. Dakilang Ama, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, salamat po, Panginoon, sa mga prinsipyo ng inyong salita. Kailangan po namin talaga ito, Panginoon, na para may dala namin ang aming pamilya sa tamang direksyon, Panginoon. Kailangan namin ng wisdom, kailangan namin ng righteousness, at kailangan namin, Panginoon, ng Diyos higit sa lahat. Kaya nga pagpalain niyo po ang aming pamilya, mga anak, sarili-sarili nilang pamilya, mga apo nila na nandirito, upang sa ganon, Panginoon, ay we can direct them to the ways of God. Ang mundong ito, keep bombarding our family, pero Panginoon, alam po na nandiyan po kayo. You can still bless our families. Despite, Panginoon, sa maraming kasalanan, maraming pagkukulang, maraming pagkakamali, you can still build a broken family. You can still mend ano nga po ang nawasa. Kaya Panginoon, kayo po mag-bless sa amin ngayon. As we come to the throne of grace, hear your people. In Christ's name I pray. Amen. Tayo po ay pumikit yung ko. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panalangin po natin ang ating pong pamilya, mga anak, kanilang pamilya, apo, na makita nila ang ways ng Panginoon. Ano po? At tunay na kailangan nilang natin na mag-think before saying anything.
Ilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa natapos sa amin na panambahan niyo yung hapong ito. Tunay nga, Panginoon, na nakaka-bless ang inyong salita. Kailangan po ito ng aming pamilya. I-bless you po, Panginoon, lahat ng ito na may sabi namin sa kanila kung anong dapat nilang gagawin ng Diyos. I-bless you rin po, Panginoon, ang mga nakikinig online sa oras na ito. Ay saan man sila naroon, naway naabot ang kanilang spiritual na pangangailangan. Ay salamat po, ingatan niyo rin po kami sa pag-uwi, makarating ay maayos pa yung kanyang tahanan. At naway, Panginoon, sa maulang linggo na namang ito, keep us always safe and protected. Pagpalain po ang lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw at lalong-lalo ng kalusugan namin para kami po ay makapagtrabaho ng maayos. Yung mga may sakit, pagalingin niyo po sila Isay, lumakas po sila, yung mga iba pong may makaramdamang kapatiran, ay gumaling sila ni Christine, ganun din po si Tatay Joseph, i-bless niyo po patuloy na lumabang bautis spiritually, at ganun pinanalangin nila, ang mga anak ninyo kanina, ay tumulin niyo po o Diyos. Ganun din kay Seb at Sek sa kanilang sipon na dugo. At kaya Anton din po kami. Sa lahat po ng kikinig, I provide also their need this week. Bigyan niyo po kami ng protection at provision, lalong-lalo ng inyong presence to guide us. Thank you sa lahat ng biyat pagpapala o Diyos na sa oras na ito, we can still worship you and receive your message for us. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang Ninong George sa magandang gabi. Fernandez yan sa mga Pangasinan. Ang Diyos po magpala sa inyo dyan. Opo, see you soon again. Alright? So, ingat po tayo mga kapatid at God bless us all.